Romualdez. Iginagalang niya raw ang pahayag ng Pangulo. Higit pa niya, hindi siya kailanman humingi ng pabor o special treatment. Sang-ayon din daw si Romualdez sa sinabi ni PBBM na gawin ang tama. Para sa kongresista, yan ay ang pagsunod sa proseso at hayaan ng ebidensya ang magdikta sa investigasyon. Nanindigan din si Romualdez na wala siyang nilabag na anumang batas at handa siyang patunayan ito. Noong Biyernes, sinampahan ng reklamo ng Ombudsman si Romualdez at dating Congressman Zaldico para sa preliminary investigation. Reklamong graft, plunder at direct bribery ang inirekomenda laban kina Romualdez at co. Lumalabas daw sa investigasyon ng Ombudsman na nagkamal ng 56 billion pesos na ill-gotten wealth ang dalawa sa pamamagitan ng umano'y paglihis ng pondo at pagtanggap ng kickback. Sa parehong SONA, ibinida rin ng Pangulo ang halos 25 billion pesos na nabawing pera mula sa mga akusado sa flood control scandal. Gagamitin daw ito sa edukasyon, medisina at iba pang pangangailangan ng mga Pilipino. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halit ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Pero sina Navotas City Representative Toby Chanco na isa sa mga naunang nagsiwala sa umano'y koneksyon ni Romualdez sa budget insertions, nakulangan daw sa pagtalakay ni Pangulong Marcos sa posibleng kaso ng dating House Speaker. For me, it's accountability above anything else. About accountability above anything else. And accountability for everyone. So, kaya doon, sa part na yun, nakulangan. Tingin naman ng palasyo, may pinangalanan o wala. Klaro ang mensahe na lahat daw ay panagutin kahit pa kaibigan o kapamilya ng Pangulo. Samantala, hindi po dumalo sa ikalimang State of the Nation address si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mga miyembro ng minority bloc. Nagsuot po din sila ng itim na damit sa pagbubukas ng second regular session bilang simbolo raw ng kilalang protesta sa panggigipit sa mga kasamahan sa minorya. Eksakto alas 10 ng umaga kanina nang formal na buksan ni Senate President Win Gatchalian ang unang araw ng second regular session ng 20th Congress. Present ang 21 senador maliban kina Senator Jingo Estrada at Senator Rodante Marcoleta na nakakulong sa BGMP facility sa Payatas at si Senator Ronald Bato de la Rosa na nagtatago sa harap ng banta ng ICC warrant of arrest. Kapansin-pansin naman na nakasuot ng itim na damit ang ilang minority senators, kabilang si Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos at si Senator Loren Legarda. Ayon kay Senator Amy, bahagi ito ng kanilang pagluluksa para sa bayan at protesta para sa patuloy na panggigipit ng administrasyon sa mga kasamahan nila sa minority bloc. Hindi rin siya dumalo sa ikalimang State of the Nation address o SONA ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samaan loob namin dahil pinagkukulong, kinakasuhan ng minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh. Hindi rin dumalo sa SONA si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at kapatid na si Senator Pia. Bahagi daw ito ng kanilang protesta sa administrasyon. Ako, mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagblabla. Unlike in 1986-87 na ramdam talaga na may question of democracy, ngayon syempre it's more of poverty, economy at saka yung corruption. But I really believe that our democracy is in danger, and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla. Ayon kay Cayetano, tila malapit na sa undeclared martial law ang sitwasyon ngayon ng bansa. It's about freedom and democracy, di ba? So, tignan nyo lahat ng nakakasuhan at lahat ng nakukulong, di ba? Pag tahimik ka at sumama ka, parang if you can't beat them, join them, happy ka. Pero malungkot ang bansa. Pero pag tayuan mo yung mga prinsipyo mo, ikaw pa kakasuhan.
Umaasa naman si Senate Majority Leader Senator Mig Zubiri na sa pagsisimula ng second regular session ay maayos na ang tampuhan at hindi pagkakaintindihan ng ilang mga senador upang magtulungan na sila sa trabaho. I'll hopefully bridge all these things together para we can have smooth passage of legislative agendas that we have for these next few months. Marami po yun. We're looking at passing about 20 to 25 measures in the next 3 months. So, while tackling the impeachment, kaya medyo ang dami naming trabaho. Campaign ng mga manggagawa, mahal na singil sa kuryente, kakulangan sa infrastruktura at transportasyon, at ang kawalan ng kasiguraduhan sa hanap buhay. Okay lang naman siya. Wala po siyang problema. We had productive discussion about politics. So, ang gusto lang, naubos yung oras namin sa kakatanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas. VP Inday, in as far as a positive development is concerned, yung results sa dalawang survey Pulse Asia and SWS, talagang nakikita na yung trust and confidence and your ability to lead in as far as being the Vice President of the Republic of the Philippines is concerned has resonated to the millions of Filipinos. How do you feel, ma'am, na steadfast, steady, strong pa din ang suporta sa iyo ng mga Pilipino in comparison to what is alleged by some? On that point, I am truly blessed, no? Favored ako ng Diyos sa ganyan na bagay. Hindi ako makapag-explain sa mga surveys dahil hindi ko naman alam paano yan ginawa o kung sino ang nagpagawa niyan. Pero lagi lang talaga ang sinasabi ko kapag merong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan sa akin, sa aking mga kasamahan sa OVP at syempre sa aming opisina. VP Inday, on a different matter, were you able to watch or perhaps read a transcript of the State of the Nation's address ni BBM? Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. VP, marami po ang nagtatanong, how do you maintain the radiant glow na talagang shining, shimmering, splendid ka talaga? From sauna to beauty and wellness. Akit puti. Kasi ma'am, ang dami nagtatanong, ma'am, how do you keep such a radiant glow knowing na kabilat kanan yung atake sa iyo, ma'am, may it be personal or political? Hindi ko lang alam ha, sandali lang. Gusto ko lang matanong kung hindi ba ganito ang glow ko noon, 2022? Ganito. Actually, mas, ma'am. Mas grabe. Yes. Wala man kasing difference sa akin simula nung 2022 hanggang ngayon. Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi nga. Kasi nagkakaedad, di ba? Pag mahirap na pag 38 ka lang, tapos namumukha kang 68. Kaya siya kapag Mag-guilty, mapuntaan na yun. Ma'am, wala akong pinapatama. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Kailan yan? Kailan yan? So wala naman nagbago sa akin pang simula nung 2022. In fact, before 2022. Pareho lang yun. Yun lang na meron na akong awareness ngayon sa aging ng mukha. Kaya meron ng mga Sunblock, ma'am. Oo, meron ng mga yung sinusulat ng dermatologist na skincare. Okay. VP, meron bang gustong ipahatid
si former president sa mga Pilipino, ma'am, na alam niyo naman talaga, ma'am, we have been doing this for more than a year, but strong and steady pa din. In fact, ma'am, on Wednesday, we actually have a gathering prepared to echo the voice of Filipinos from all over the world. Yes, oo. Meron tayong rally sa Wednesday, July 29 sa harap ng ICC, and this is a Free Duterte Now rally, and we will talk about the injustice that was done to President Rodrigo Duterte. Pinaalam ko ito kay President Duterte at sinabi ko sa kanya na I do not think this will help your case, since from previous rallies napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. And then he said na bakit pa kayo mag-rally? What for? Sabi ko, para lang malabas namin yung galit namin. At marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa sa iyo. And then sabi niya, okay, bahala kayo kung yan ang gusto ninyo. But I warned him that it will not help his case, and he said no, okay na. Kung ano yung gusto niyo. And you, ma'am, as our hope, the torchbearer for the light na makikita namin sa 2028, the future President of the Republic of the Philippines. Yes. What's your message to your supporters, ma'am, na talagang lalaban hanggang sa dulo para sa bayan? On that note, din, I am truly blessed kasi simula nung 2016 hanggang 2019, midterm elections ng presidency ni PRRD. Noong 2022, 2025, pinakita din yon ng mga tao yung kanilang suporta. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung pagtitiwala at suporta ng ating mga kababayan. In fact, hindi lang yung kanilang suporta, hindi lang siya na parang, oh, gusto ko siya, sinusuportahan ko siya. Marami sa ating mga kababayan yung nagdarasal talaga gabi-gabi para we pray for Inday Sara, we pray for the Duterte family, we pray for President Duterte. At hindi ko alam kung saan nanggagaling yung ganyan kalakas na pagtitiwala at paniniwala ng ating mga kababayan. Pero kami, tulad ko, ako, tuloy-tuloy lang talaga ako sa trabaho ko. Kung ano yung mandate ng Office of the Vice President, apart from the Vice President being a constitutional successor, kung ano yung mga merong budget na mga programs and projects sa loob ng aming opisina, yun lang din at yun ang ginagawa namin. VP Inday, on behalf of the Filipino all over the world, asahan niyo po ang suporta namin sa 2028. Yes. Duterte! Mapagmatyan, dapat tayo makialam dahil sinabi ko na nga noon, 'di ba? We do not know if we still have a country by 2028. And at the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections on 2028. Just keep praying, ma'am. Kaya, yes ma'am, yung unang-una, dasal. Tapos pangalawa, kailangan talaga tayo makilahok, makialam, umuna sa ginagawa ng administrasyon. Maraming salamat. Question ka? Ma'am, question. Last year sana po ni PBBM, nabanggit po niya yung mahiya naman kayo. And then according to him, ma'am, he's the one na nag-expose about corruption, especially po sa flood control scheme. And then sabi po niya, wala daw pong administrasyon yung mga nakaraan ang may nagawa tungkol dito. Siya lang daw po ang may mga napakulong. Flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? So, sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon, sa flood control scandal, kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko na it is doon sa
pag-file ng impeachment case sa kanya, yun yung impeachable offense ko. Nagpumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions, na alam mo yung NEP mo, hindi na siya yung lumabas na GAA. At kahit pa man na nakikita mo na merong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya pwede ilayo yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang nakulong na walang nakulong na mga tao na tumanggap ng mga maleta na galing sa flood control scandal. And ma'am, kanina sa zona po niya, nabanggit po niya na malapit na daw or kakasuhan na daw po si Romualdez at may mga congressman na po na parang magsiserve na po na sila ng warrant po sa mga congressman na involved po sa flood control scandal. Di ba yan din yung sinabi niya last year bago mag-December may makukulong na? So meron bang nakulong? Wala. Bago mag-Christmas? Wala. So wag niyo na i-expect na makulong yung dating speaker o mga members ng House of Representatives. Huwag niyong balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Yes. Diba? O hindi, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang hiningi ko nung pumayag ako na tumakbo katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon, buwan pa lang, hindi na niya sinunod. Wala pang 1 year. Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan kong gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata kayong mga anak ko. Wala siyang, hindi niya tinupad. Sige, sabihin na natin, no, personal yan Pwede naman hindi to pa rin yan, Okay, fine. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba? Hindi. May makukulong before Christmas. Tinupad ba? Wala. So bakit pa kayo naniniwala at nanonood ng sina? Correct. So, himayin natin yung last part na ito. oo. Ngayon, yung pong mga nagpapalakpakan doon sa gallery, again, with all due respect, hindi ho naman lahat, marami doon ang contractors. Yan. Marami doon ang nakipalakpak po, pero the truth is, bahagi nga sila noong mga pinatatamaan ng presidente. Pero ito nga po ngayon siguro, maganda rin pong patamaan natin ang mismong nangako dito po sa nagdaan niyang SONA. Kasi mga kapatid, sa dulong bahagi po ng SONA ng Pangulo, sinabi niyang hindi na raw po dapat magpatuloy pa ang kalakaran na ito. Ika niya, Isa sa publiko raw po ng Pangulo ang listahan ng palpak na flood control projects pati na mga ghost project. Meron pong sinasabi na yung pong isumbong sa Pangulo website, di po ba? Pero doon po sa isumbong sa Pangulo website, ito po yung magsusumbong ka and then mismo doon meron din po mga listahan ng proyekto. Pero yung pong sinasabi na actual na pinakabago na listahan talaga ng ghost projects, mukha pong hindi napagtagumpayan nila yon. Totoo po yan, di po ba? Kasi wala. Isa sa publiko daw po ang mga audit na gagawin sa mga proyektong ito. Ang dami pong proyekto. Audit, nung una po, ang isang Vince D-Zone very active. Pero kung inyong napansin, kinalaunan po parang lumalaylay na hanggat sa nawala na po, kumbaga sa eksena. Manaka-naka na lang po, pabugso-bugso na para bagang ulan sa panahon ng habagat. Yung kanya pong performance, dito sa mga proyektong ito. At ika po ng presidente, sa mga susunod na buwan, makakasuhan, ito po yung words niya, sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Yan po ang sinasabi niya, Sa buong bansa. Malalaman daw ng taong bayan ang buong katotohanan.
Ngayon, may dulo pa ho ito, mga kapatid, no? Ang sinasabi. Makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala at sangkot. Kailangan daw hong may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. So yun po ang hinihintay ng marami. But truth, di ba? Truth is, in fairness, hindi ho lang naman yun ang laman ng SONA eh. Pero ito ho yung tumatak sa atin, sa ating kaisipan. Kasi po ito yung, well, kumbaga ito ho yung pinaka-controversial, pinalakpakan, standing ovation, at dulong-dulo. Pero meron siya mga binanggit pa ho sa SONA tungkol nga sa pagpapalago ng industriya, pagpapakulong sa mga mapagsamantalang rice traders, yung pagpapainom po sa pork production, sa palay production, na ngayon po naman inaamin na ho ng lahat, no? Yung nasa pork industry na import tayo ng import. Yes, no? padami ng padami. Padami ng padami ang imports. Kasi nga po, hindi ho nagtatagumpay ang ating gobyerno dahil din po sa ASF at ilang pa hong problema nga sa produksyon ng karne. Tama. Pati ho sa energy ngayon, tayo ang pinakamataas sa buong Southeast Asia. Correct. Nalampasan na po natin ang Singapore sa per kilowatt hour. Pero doon sa kanyang SONA, kasama din po yon. Yung ika niya po ay pagsiguro po na madadagdagan ang supply natin ng kuryente. Maliban dyan, yung po di pagpapanagot doon sa mga joint venture sa water district. That time, kitang-kita ho naman, sino ho bang makapangyarihang pamilya ang nasa likod ng mga joint venture na ito na pagkarami-rami? Hindi po ba? Pati ang dami ho ito, mahaba-haba ito, pero yung dulo nga, doon tayo nakafocus. Kasi nga pati ho itong mga negosyante nagsasabi na yun ang hinihintay namin. Siguro nag-aatibili lang po magsabi ho ng mga pangalan. Sige noong Ortiz Luis, no? Oo naman, nag-iingat. At di mo naman yun na maiaalis sa kanila na mag-ingat. Sabi niya nga kanina, nagtataka kami, ba't di ma-file-an ng kaso? May inaantay nga daw silang makulong. Na inaantay din po ng karamihan. Ngayon, mga kapatid, yung binabanggit na presidente sa mga susunod na buwan, ito po ay kanyang SONA ng July 28, 2025. Alright, so July 27 ngayon, naka-12 buwan na po. Baka sabihin din kasi mahirap din na mamadali. Baka din naman SONA, ang nasa utak mo niyan, nakukulong okay. Tuloy ang ligaya. Pwedeng gano'n na nasa utak di ba? Paano sila magsisiwalat ng mga korupsyon sa ating pamahalaan kung ganito po ang trato o doon sa mga talagang gusto talagang tapusin itong korupsyon sa ating bansa? Well, walang maniniwala sa kanila, Ina. Anong tingin mo from the point of view ng kabataan? Yung mga kabataan pa naniniwala na honest to goodness na they want to stop corruption under this administration? Nako, yan ang mahirap. Napatan nating mangialam, Dahil dito po talaga nakasalalay ang ating future. Ako, naniniwala pa rin ako na ang mga kabataang Pilipino ang pag-asa ng ating bayan. Kaya naman kailangan natin talagang tutukan kung ano talaga ang nangyayari sa gobyerno ngayon. Dahil, grabe, hindi lang po pondo ng bayan ang ninanakaw nila sa atin, kundi pati kinabukasan nating mga kabataan at ng mga anak po ninyong lahat. Kaya talagang at nang malaman natin kung ano talaga ang nangyayari sa ating bansa ngayon. At nakakalungkot, attorney, nakakalungkot, Sir Jade, na ganito po ang nangyayari ngayon. Yan yung estado, attorney. Tunay na estado ng ating bansa. Baha pa rin. Baha pa rin. At bukod sa baha, yung issue naman yan ay alam na natin. Yung mga pangako po, hindi tinutupad. Sa edukasyon na lamang, yung last budget, anong ginawa? Panlilindang. Ayon sa ating saligang batas, ang edukasyon ang dapat mayroong pinakamalaking budget in any General Appropriations Act. Ano pong ginawa nila ng mga nakaraang taon? 23, 24, 25? Ginawa po nilang ang DPWH ang pinakamalaki. At
Nagsinungaling pa, pinalusot pa nila. Alam niyo yung ginawa nila? Para mukhang mas malaki ang budget ng edukasyon, yun pong budget ng PNPA, yung Philippine National Police Academy. Ikinarga nila sa, bago talaga. Bagong-bago na ngayon. Kasi unang-una, ngayon lang nangyari na nabago na. Yung mga nag-iimbestiga, sila ang inimbestigahan at kinulong. Okay. Number 2, bagong-bago na rin. Yung mga nagnanakaw, sila ang ginagantimpalahan. Sila ang binibigay ng mga poder sa gobyerno. Number 3, bagong-bago na talaga. At sapagkat yung mga pangako nila na hindi natutupad, pinalalabas nila na natupad. Lalong-lalo na yung the famous at 20 pesos na bigas. Ay, di ba? Yung ba nasaan? Kahit na anong gawin nila, ang ginagawa lamang nila na pagpapalusot at ito ang pamahalang ito ay puro palusot. Sinasubsidize nila ngayon para magmukhang mura. Pero ang nagbabayad din, tayo rin. Bibili ka ng 20 pesos na bigas, galing din naman sa buwis mo, yung pinagsasubsidize. At ngayon po, ang nangyari, record sa history ng Pilipinas na pinakamalakas mag-angkat ng bigas sa ating buong kasaysayan. So, yun lamang po, very basic. Kaya kasamang Admar, Manang Ina. Jade, sorry. Nagagalit kasi ako, kaya nagkamali ako. Iniba na nga nung iba yung lyrics ng bayan ko eh. Di ba? Dapat yun, ang bayan kong Pilipinas. Lupiin ng gintot, bulaklak. Ginawa nilang ang bayan kong Pilipinas, lupain ng mahal na bigas. Oh my gosh. Umaabot pa po ng 60 pesos isang kilo eh. Dahil nagiging dependent po tayo sa import galing sa Thailand and Vietnam. Kasi hindi po ganun kalakas yung local produce natin. Dahil walang suporta sa ating mga farmers. Kaya nakakalungkot. Opo, at doon since na pag-uusapan natin yung presyohan, yung nangako yung administrasyon noon na papanatilihing mababa ang inflation at palalawakin ang access sa kuryente. 1 million households na may solar energy access. Yan po yung ibinida po ng administrasyong Marcos. Pero ano nangyari, attorney? Walang nangyari. Unang-una, yung solar project ni Congressman Leviste, hinaras pa. Sinabi pang may anomalya kahit wala. Bakit? Sapagkat kritiko ng pamahalaan si Congressman Leviste. Yun lang ang reason yan eh. Pero yung project mismo ni Congressman Leviste, 3 weeks ago lang yata, doon sa Pampanga, ay pinasinayahan ng Pangulo. Yun yung mismong project na sinasabi nilang nagbenta daw ng franchise, iimbestigahan ng ombudsman, pero ayun, ginagamit nila. Pero kailan lang yun? 3 weeks ago. Paano matutupad? Pero ang basic dyan, kasamang Jade, ay yung napakabagal na response ng ating pamahalaan doon sa krisis sa Middle East. Kung saan hinayaan natin tumaas ng tumaas ang mga presyo ng produktong petrolyo. Yan po yung baseline eh. Pag tumaas yan, tataas lahat. Sa Vietnam, noong nagkaroon ng krisis at nag-spike ang presyo ng mga petroleum products, agad-agad po gumawa sila executive order, nilagyan nila ng price cap. Number 2, ginawa nilang zero tariff ang pag-angkat ng produktong petrolyo. Number 3, nagpasok agad sila ng subsidy. Dito, kailan lamang naipasa yung batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na mag-suspend ng mga taxes, excise taxes sa petroleum products. Number 2, sa halip na i-subsidize natin yung mga oil companies, kung saan madali po yan, direct subsidy yan eh. From the government, sa pondo ng gobyerno, pupunta sa mga kumpanya ng langis para yung difference na ang pamahalaan na magpupuno nung pagbiglang pagtaas, ang ginawa pa ay yung AKAP, yung AIX, yung ayuda. Hindi po natin sinasabing masama na mag-ayuda sa ating taong bayan, ngunit very inefficient po yan eh. At ang nangyayari, nagiging prone to corruption kasi milyon-milyong Pilipino bibigyan mo ng ayuda. Yung logistical requirements lang yan, napakalawak. Hindi kaya ng DWSD. Hindi rin kaya ng mga local governments. Ano nangyayari? Kinukupit lang po. Ang dami nagre-reklamo. Hindi daw nila nakukuha yung kanilang ayuda. So, maling-mali po yung response, napakabagal at too late. Ano nangyari?
ang taas ng inflation dahil mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Tayo po hanggang ngayon, 97% pa ang dependence natin sa foreign oil. Hindi tayo pumapasok. Meron tayong mga windmills. Ang nakakatawa nga yung mga windmills andun pa sa bayan mismo o probinsya mismo ng ating Pangulo. Pero doon lang. Diba, niyabang pa nga niya yun noong 2022 na yun ang kanyang achievement. Pero hanggang ngayon, windmill puro hangin lang pala. Solar, napakabagal, ginagawa pang politika. Yung geothermal natin, mauubos na po yun So, yun po ang ating problema. Lahat ay pinopolitika. Ito nga pong regulatory ating mga shortcomings. Meron na ngang mga halos 2 milyong households na wala pang kuryente o more than 2 million, yung pang mga may kuryente, minsan nagba-blackout pa. Dahil dito sa ating, ito nga, produktong petrolyo sa pag-manufacture at pag-deliver ng mga produkto sa merkado. So, yan po, nagdo-domino effect. Hindi nakapagtataka, negative pa rin ang ratings ng ating presidente ngayon dahil speaking of public trust, hindi talaga natutupad ang kanyang mga pangako, lalo na nung mga nakaraang SONA dahil dinadaan tayo sa mga mabulaklak niyang salita. Pero kung titignan mo yung datos, hindi naman siya feasible, attorney? Ay, totoo. Ang yung mga proyekto na sana ikatutuwa ng ating mga kababayan, katulad ng Bataan Cavite Interlink, yung subway, di ba? Yung pag-restore sana ng Bicol Express, yung maraming makikinabang na mass transport, dinidefund pa, tinatanggalan pa ng pondo at nilalagay sa infrastructure, yung mga unprogrammed allocations. Pati sa healthcare, yan ay daman-daman ng Pilipino yan, Yung healthcare. Biro mo ba naman saan ka nakakita ng gobyernong nandoon na? Ang sarap-sarap na ng upo noong bilyon-bilyong piso sa PhilHealth, kukunin mo pa para gumawa ka ng mga proyekto na napupunta lamang sa alyado sa politika. So, hindi nakapagtataka na bagsak below sea level yung approval and trust ratings ng ating Pangulo. At katulad ng paulit-ulit na sinasabi ni Ma'am Ina, nalulungkot siya. Kaya mukhang malungkot ang dating mo sa akin ngayon ha? Sad face. Kaya nga attorney at Miss Ina, yung number 1 na gustong marinig ng taong bayan, bate na rin sa survey na lumabas ngayon, is paano ba susolusyonan, tutugunan ng administrasyon itong issue ng korupsyon. Number 1, yung korupsyon issue. Ang gustong marinig, paano ba yan masusolusyonan? Para itong lahat ng mga problema natin sa bansa, talagang masolusyonan. Attorney, dahil ikaw ba'y naniniwala na lahat ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, lahat ng mga kinikeri ngayon ng taong bayan, may kinalaman yung korupsyon dito? Definitely. Sapagkat kung malaki nga, di ba, binibida nila ngayon, naging upper middle income kayo. Kung yung pera namang yun hindi naman nagtitrickle down o bumababa sa tinatawag ni Lenin na laylayan, baliwala po yun. Halimbawa, ang isang, ganito po yan parang isang sambahayan. May nanay, may tatay, may 3 anak. Okay. Sabihin mo na ngayon ang income nyo ay 10,000. Biglang nagkatrabaho yung isang anak na 50,000. So, naging 60,000 ang income. Yung anak naman yun gastador. Sinusugal, binibili ng droga, ginagasto sa luho yung 50,000 na nadagdag. Ganun pa rin. Mahirap pa rin yung pamilya. Ganun din po yung bansa. At yun pong corruption talaga nung nag-survey po ang ating mga survey companies. Number 1 po yung concern ng ating mga kababayan. Yung pinagtutuunan nila ng pansin na impeachment trial, 1.2% lang po interesado dyan. Wala po silang pakialam dyan. At yan ay pinapakita ng napakataas na trust ratings ni VP Sara Duterte. Alam nyo, natatawa ako nung tinatanong nyo ako, ano bang pinakamaganda para ma-address ni Pangulong Marcos yung corruption? Ang naiisip ko lang ay isa na very effective. Magbitaw siya sa tungkulin. Pero hindi naman niya gagawin yun. Pero kung hindi niya magagawa yun at alam naman natin hindi gagawin, magkaroon ng honest to goodness na investigasyon naman, katulad ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, chuchu-chuchu, kuno-kuno, di ba? Sabi, yun daw ay hindi pakikialaman. O ano nangyari? Unang-una,
walang transparency. Gumawa pa ng mga guidelines para i-live stream yung proceedings. Ano nangyari? Puro executive session. Isang witness lang ang na-live stream. Si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, yung ibang mga kaalyado na dumalo po sa pagdinig ng ICI, puro closed door. Ngayon, yung ICI, sinasabi nila independent. Kanino nagsumiti ng report? Sa Malacanang. At sinabi ng Malacanang, kami ang magdi-decide, ang presidente ang magdi-decide kung kailan i-release sa publiko. At hanggang ngayon, hindi nire-release sa publiko. Yung ano kang maniniwala, alam nyo, a leader cannot govern if he does not have the trust of the people. Yes. At walang ginagawa ang Pangulo na magbibigay ng pagtitiwala o magbabalik ng pagtitiwala sa kanya ng taong bayan na ibinigay sa kanya noong 2022 when he was elected with the highest number of votes. Kumbaga sa Kwan, tama yung sinasabi ng iba nabudol po tayo. Oo nga. Grabe, no? Speaking of, since na-mention nyo na rin po si Mayor Leni Robredo, may tanong lang ako sa iyo, attorney, since napanood ko yung interview niya nung nakaraan, sabi niya siya daw ay satisfied at hindi daw alam ng nakararami na marami naman daw pong nagawa ang pamahalaan at ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Ano pong masasabi niyo, attorney? Ako man, bigyan mo ng 500 million para sa proyekto Ayo. sa aking syudad. Masasatisfied din ako. Sa bagay. Oo, tama nga At, naman. talagang pupurihin mo rin ako Tayo naman naglolokohan pa naman na Manang Leni ha. Pero attorney, gaano sila katindi yung pag-alita nila before? Bakit ngayon biglang may ganyan? Bakit biglang may twist? Ako nga nagtataka eto nga, ako'y natatawa kasi ako, alam niyo naman po, ako ay isang opisyal ng PDP, yung Partido Demokratiko Pilipino. Alam niyo, habang nag-i-speech si Chairman Cusi at saka si PDP President Baste Duterte, alam mo, natatawa ako, sabi ko, kita mo etong partidong ito ay itinatag kasama si Ninoy Aquino. Kami ang lumalaban hanggang ngayon kay Marcos. Yung mga dating kumakalaban kay Marcos, yung liberal, yung mga kung sino-sino dyan, sila ngayon ang kakampihin ni Marcos. Pati yung mga sinasabing makabayan, makabayan daw sila, black, nasigaw na sigaw, Baga, ang sinasabi po dito, attorney, kasi ng isang political analyst na hindi selective justice na makikita natin, kundi yung dating mga kaalyado ni PBBM before, ayun yung kanyang tinatarget. So hindi mo masasabing selective kasi maski yung wala siyang kinikilala daw, wala siyang itinuturing na kaibigan ba siya o hindi, o kalyado ba siya o hindi, basta kung magiging yung hatol o yung kanyang pananagutan, ganun daw ginagawa ni BBM laban po sa mga dati po niya mga kasama tulad po ng mga pro-Duterte supporters. Speaking of the Senate, alam niyo po, I am very saddened doon sa nangyayari sa ating Senado na ang nangyayari po, it is supposed to be the third great department of government sapagkat legislative, executive, judiciary. At tatlong yan, under a tripartite system of government, meron niyang Newtonian physics with respect to politics that they are supposed to balance each other out. Meaning to say na walang isang departamento ang mananaig sa isa. So, walang magiging isang departamento na mag-aabuso o magpiprevail o magdodominate over the others. Ang nangyayari ay nako-co-op na po yung Senado. Ito yung nangyari lamang. Yung nagkaroon ng leadership struggle. Nagkaroon ng 13 na elect si Peter Cayetano bilang Senate President. Natakot sila because that came on the eve of the transmittal to the Senate noong articles of impeachment. So anong ginawa nila? Unang-una, they tried to prevent the majority from garnering 13 votes. Hinabol nila, hinaras nila si Senator De La Rosa. When that failed, nung ginawa nila, pinilit nila na ang 12 daw ay may quorum at nagpalit sila ng liderato. At eto, nakakatawa dyan. Biglang sinabi ng Malacanang that they recognize the new leadership. Hindi ba independent ang Senado? Hindi ba ayaw ng Senado na sila ay pinapakialaman? Bakit sila humingi ng validation
sa ehekutibo. At ngayon, lahat po ng nangyayari dyan sa Senado, pagkulong ni Marcoleta, pagkulong ni Estrada, ay dahil lamang sa isang bagay, impeachment trial. At bakit mahalaga to sa administrasyon? Sapagkat wala po silang pantapit kay Vice President Sara Duterte. Yun lang yun. Huwag nyo na kami lokohin, Mr. Marcos, na ganito pa o ganon o ibang dahilan. Yan lang po yan eh. Lahat ng pinofloat yung pangalan, si Rizzo Ontiveros, si Rafi Tulfo, si Lenny Robredo, ay hindi po uubra. Kaya, you want to knock her off the race by convicting her. Yan lang naman eh. Yan ang punot dulo niyan at suma total. Naiiyak ako bakit meron tayong ganitong klaseng pangulo. Sa isang banda, natatawa ako dahil parang sabog yung nagsasalita. At the same time, nagagalit ako. Kaya talagang mixed emotion. Kasi bakit umabot tayo sa ganitong klaseng bansa? Ito papaliwanag ko sa inyo. Para tayong itong pangulo natin, para siya yung nagbibigay direksyon sa Pilipinas. Para bagang driver natin. Alam ko, halimbawa, sumakay tayo ng taxi, Uber, Grab. Tapos yung driver natin, kung ano-anong sinasabi niya, kung ano-anong mga pahayag niya, 'di ba? Na sa atin at sinasabi niya ganito, ganyan. Na alam naman nating hindi gano'n na nangyayari sa karamihan. Siya yung nagde-decide kung kakaliwa, kakanan o dediretso. Tapos biglang ganun siya magsalita. Iba-iba yung kanyang sinasabi na para bagang wala na sa hulog. Ano bang masasabi mong kunwari may tumawid? Magsasabi ka na yung pagtawid na yan ay dapat inahayaan lang natin dahil merong mga pagkakataon na sila ay dapat tumawid kahit sila ay stop. Tapos habang tayo naman ay go, kailangan ay tumigil tayo dahil minsan kailangan nating tumigil. Kung ganyan ang lengguwahe ng driver mo, aba, mawiwindang ka. Para bang, shit, may problema dito sa driver. Parang ganun si Marcos. Di ba? Sinasabi niya na maunlad tayo, sinasabi niya maayos tayo, kabaligtaran ng tunay na nangyayari. Tapos sasabihin niyang unang-unang birada niya yung korupsyon, na kesyo sinabi niya na hindi natin to palalagpasin. Abay, gago ka ba? Sa'yo nagsimula yung budget, tapos binigay mo lang sa kamera, tapos sa'yo rin bumalik. Ikaw rin na magpapatupad. Naiintindihan niyo? So, sasabihin mo, hindi natin palalagpasin ang korupsyon. Sira ulo ka eh. Ikaw yung nag-implement. Sa'yo nang galing. Tapos pumunta sa kamera, tapos bumalik sa'yo, pinirmahan mo. Pagpirma mo, napakaraming insertion. Di ba? Tapos ano pa? Pag-implement mo, puro sabit-sabit. Tao mo yun nandyan. Sekretary mo. Undersecretary mo. Wala akong problema na sinisi niya si Romualdez. Abay, tama rin naman talaga. Pero hindi yun ang gusto ng taong bayan. Aside from makulong si Romualdez, pati ikaw. Mag-sorry ka sa taong bayan dahil pinabayaan mo. Hindi mo pwedeng ibintang lang lahat kay Romualdez. Di ba? Tapos, sasabihin mo pa na para bagang napaka-linis mo. Hello? Yung nga lang statement mo na sasabihin mo na ipakukulong natin, ipaimbestigahan, si ito ganto si Romualdez, wala na nga naniniwala dyan eh. Sa sobrang pambubudol mo, negative na ang trust rating ng mga Pilipino sa'yo. Negative ha? Ibig sabihin walang nagtitiwala sa'yo. Alam mo kung sino nagtitiwala sa'yo? Yung mga pumapalakpak dyan na mukhang pera. Kaya naman kasi pumapalakpak yung mga animal na congressman na yan ay dahil budget na. Aayusin yung budget and they need the budget para sa kanilang distrito para manalo uli silang congressman at makapagnakaw uli sila. Yan ang dahilan kung bakit sila pumapalakpak. Yung mga mambabatas na yan, mapasenador, mapakongressman. Because they need you na budgetan mo sila. Tanggalin mo budget, tanggalin mo pera, baka walang nanood sa'yo eh. Sa totoo lang ha, tanggalin mo lahat ng kanilang pakinabangan sa'yo, malamang walang nanood sa'yo.
tingnan mo next year. Tingnan mo yung huling SONA, yung parang pinaka-ending mo na kasi pang-anim na yun. Pustahan tayo, wala nang papalakpak eh. Kasi wala na eh. Wala nang kapakinabangan. Wala nang kailangan budget. Diba? Kaya alam mo, kailangan natin maunawaan. At ito, ngayon, ipe-play ko sa inyo yung kaninang live namin sa SMNI kasi napakaganda ng pagtatalakay namin doon Attorney Rowena Guanzon, si Miss Hana at saka si Miss Ina. Kasama po ang inyong lingkod at pinag-usapan natin na matindi kung ano po talaga ang tunay na nangyari dito at reaksyon ng taong bayan. At nandyan din ng isang political analyst. Napaka-importante na mas maintindihan po natin ito. Kasi etong mga to ay talagang, lalo na si Attorney Rowena Guanzon, ay napakatagal na po. Ilang SONA na ang naatenan niya. Ilang administrasyon na rin na siya ay naging opisyal. Malalim na taho ito si Attorney Rowena Guanzon. Kaya napaka-importante na maunawaan natin yung mismong nanggagaling sa mga tunay na nakaranas ng napakaraming SONA. Kung ito ba ang SONA niya ba ay matino, maganda, makatotohanan, o isang lutang na SONA. Marami na talagang clamor. Every SONA, nakukulangan ng taong bayan in terms of peace and order and even sa fight against illegal drugs. Hindi masyado nabibigyan ng Si pick-up. BBM wala talaga anti-drugs na commitment. Kasi ayaw nga niya mag-hair follicle test. Kaya hindi ako umasa dyan na sabihin niya yung anti-drugs na yan. Appeasement lang yung ginagawa niya dyan. Para kunyari may puso din siya. Pero nagulat ako doon. Tama ba itong narinig ko? Na gusto niya meron na tayong nuclear energy production? Talaga? Talaga lang? Talaga naman papasok lang yung Paxilica maglalagay ka na ng nuclear energy ngayon sa Pilipinas? Aga! Ayan na, mga kababayan. Magiging future na mga plano yan ni BBM in the next 2 years daw. Hindi ko alam kung kaya pa niya. Pero imagine all the money of the taxpayers going to nuclear energy production when it could very well be used for what? Creating jobs, education, di ba? What do you call this? To subsidize, to lower the cost of healthcare, di ba? And to provide more health services. Imagine, igagastusan mo ng nuclear energy production. Di ba nangyari na yan noon, yung Bataan Nuclear Power Plant, na naging na lang, white elephant, stagnant na lang. At na gano'n na lang doon yung mga, anong tawag dyan sa Tagalog ng rust? Just rusted away. All these metals just rusted away. Kalawang, Sa Bisaya pa, tuk-tuk ba? Attorney, palikan ko lang yung regarding sa criminal na Sana man lang binanggit niya yung juvenile law. Ayun diba? pa, oo. Sana man lang sinabi niya na ipa-priority yan, Oo, na dapat amen dyan. ibaba. Parang napaka-generic lang nung sinabi niya na, condolence. Hindi yun ang gusto namin, Mr. President. Oo. Hindi ganun lang ang kailangan namin. Kailangan namin ng concrete plan. Kasi, bakit nangyayari pa itong mga to? Dahil ngayon, talagang kung makikita nyo ito araw-araw na nangyayari. As a matter of fact, makikita mo nga yung iba nagko-comment na ayaw na nila sa Pilipinas magbakasyon, kahit sa mga probinsya, dahil nga kung hindi ka ma-snatch, ma-hold up ka, kung hindi ka na ma-hold up, makikidnap ka, at mas malala pa yung papatayin ka. So, anong solusyon? Anong plano? Condolence. Yan. Naku, they're trying to project BBM as a compassionate person na, alam mo, hindi naman maniniwala mga tao, di ba? Na he is sympathetic, di ba? Kasi, yun nga sa mga previous na video niya Mr. President, ano masasabi niyo sa mga nagpo-protesta? Instead na i-recognize niya yung right to protest sa Constitution, sasabihin niya, they can rally. Ganun. Parang this is just
what do you call this, swiping us off ba? Na instead na sabihin, well, they have a constitutional right to protest. Respect for rights ba? Kaya yung anong gagawin mo dyan, BBM? Hindi ba yan priority legislation yung pagbaba ng age of criminal liability? Excuse me. Who's that? Online data tracker. Follows me every... Wala siyang sinabi dito kung ano yung priority bills o laws niya. Pansin niyo? Wala, no? Wala. Actually, attorney, medyo hindi ako agree ng konti dahil hindi compassionate si Marco. Compassionate siya doon sa kapwa niya, mga kakampi niya. Kasi yung vlogger, kinabukasan yung namatay na vlogger, kinabukasan pinuntahan kagad ng taga-representante nila at binigyan ng tulong. Pero yung mga napatay na mga rider, hindi. Pero yung kakampi niya, sobrang compassionate niya talaga. May abuloy pa. Selective pala yung compassion niya kung gano'n, Banat. Oo, selective. Iya nga, di ba? Yung ang sa flood control, selective din yung pinipili. Dito rin. Yung pagtulong, selective lang din. Pero malaking sampal po yun, ha? Kasi parang sinasabi nila, safe na daw. Di ba? Sinabi pa ni ni DILG Secretary, safe na daw. Pero yung mismong kaalyado nila, ay may nangyari. So, mag-isip-isip ka. Kasi bakit walang nakukulong sa drugs? Liquorista ko eh. Ito na naman, balik na naman kami sa yung sundo ako ng asawa ko sa Eskinita, attorney. Kasi yung mga adik sa amin parang nabuhay na uli eh. O nga, nasaan yung anti-drug mo? Hindi ba yan malaking malaking peste yan sa ating buhay, yung mga drug lords na yan? Drug lords, di ba? Nalala ko si Ferdinand Marcos doon, may pina-firing squad na in-check. Pina-firing squad niya. Para lang yun pakita ba na hindi pwedeng mag-drugs dito, di ba? Pero in-check yung pinapatay niya. Pero si BBM, wala talagang kinulong na, walang drug lords na nahuli. Kaya tuloy yung mga tao, we are not at peace di ba? Meron tayong parang national na anxiety na parang laging that's bad kasi yung productivity energy ng mga tao na affected. Biro mo pipila ka ng 2-3 oras para makasakay ka lang pa uwi. Ano naman ang solusyon ni BBM? Narinig ko ba yung lambas, Hana? Pero alam nyo, Tony, isa pang matindi dito, may sariling version si BBM. Kung dati kay Pangulong Duterte, mga barangay declare ng drug-free. Ngayon, meron din sa kanya. Drug-free din. Libre na drugs. Ibang meaning ng drug-free. Alam mo, Ina, yung discussion natin dito sa SMNI, talagang wide range, no? Kasama sila Banat, si Atty. Guanzon. Also joining us sa discussion natin in assessing the State of the Nation address. The 5th State of the Nation address of President Bongbong Marcos is a political analyst. Kasama po lang via Zoom si Professor Froilan Calilong. Good evening, sir. Welcome back sa discussion po natin dito sa SMNI. Yes, good evening po at good evening din sa ating mga tagapanood. Thank you for having me again. Atty. Guanzon, Professor Calilong, and Banat, una sa lahat, no, gusto ko may tanong sa inyo kung kumbinsido ba kayo doon sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos na siya po ang nagsulat ng nilalaman po ng kanyang SONA. Unahin muna natin si Professor Calilong. Professor? Definitely not at all, no. Para siyang rehash version ng mga previous SONA niya na nakapokus lamang doon sa retorika pero wala naman talaga komprehensibong paglalatag kung paano talaga tutugunan yung mga structural problems, no, that are present in the society at the moment, no? So I think it's really more of a defensive-minded SONA that we actually heard here, no. Hindi yung talagang naglalatag ng mga panibagong polisiya, panibagong programa, kundi it's really bent more on the continuity of the previous programs that he has already put in place, no. And I think dahil ito he is already in the 5th year, so he's trying to cement a legacy. Pero hindi ko alam kung anong klaseng legacy
niya rito because to begin with, wala naman talagang konkretong programa o polisiya siguro na maaalala natin itong ating Pangulo. No? Primarily, if you try to look at it, ang laki na naman nung kanilang inutang na pera, pero wala namang mga bagong policy directions and new programs or initiatives that are in place. So this really is going to be very problematic for us. Again, at the very least, pinapakita naman niya rito no, na naintindihan niya yung sentimiento at yung nararanasan ng mga kababayan natin at the ground no, yung mga nasa laylayan, pero nakukulangan pa rin ako sa kung paano talaga siya maglalatag ng mga tinatawag nating structural reforms that are sustainable and at the same time meron talagang maayos na pagpapatupad, ano, because again, nandito pa rin tayo doon sa kanyang ayuda diplomacy, which I believe is not really working at all. And marami talagang kulang dito sa kanyang son na sa tingin ko talagang kung siya man ang sumulat nito, no, mukhang hindi niya masyadong talagang naging pulido yung pagsusulat niya at marami siyang na-left out o maraming hindi talaga natalakay. Attorney Gonzon, siya nagsulat. Hindi siya nagsulat niyan. Kasi, di ba, ganyan yan si BBM. Ito Tagalog, nahihirapan nga eh. Di ba, alamano, di ba? Hindi yan nagtatagalog, di ba? English speaking din yan. New York yan kaya tumagal at sa whatever he did in Princeton. And makikita mo na hindi talaga siya nagsulat yan. Kung sabihin sana niya na sinulat sa English na translate, hindi pa rin ako maniniwala. Kasi, yun nga, parang hindi siya capable eh. Diba? Sa tingin ko sa kanya, hindi lamang sa lack of higher education ni BBM, kundi sa kanyang discipline at at commitment. Hindi siya reliable na leader. Kaya tingnan mo, sinasabi ni Prof, walang mga specifics eh. Example, sabi niya amend the IPIRA law, RA 9136, pero wala siyang sinabi kung ano ang amendments na gusto niya. Sabi niya, pass the Sariling Kuryente Act. Hindi niya rin sinabi. Solar energy lang ang sinasabi niya doon. Na pati ba naman solar energy mo gusto pa inspeksyonin ng Meralco? Bakit ganon, di ba? Systems loss, sabi niya. Tanggalin na daw yung systems loss sa Meralco bill. Paano mo tatanggalin yan? At saka hanggang kailan yan? O ano na ang ginawa mo para sumang-ayon dyan ang Meralco? So, palagay mo, ang mga Meralco will just give it to you, di ba? So that you will look good before you end your term. Siyempre, paglalaban din nila yan. Pero tama naman na hindi dapat sinacharge sa systems loss na yan. Pero tingnan nyo na muna yung IPIRA law. Kasi baka, yun nga, ang problema na nagpapapasa sila ng batas na may mga loophole para sa mga business interest. Panat? Sino ba nagsabing siya nagsulat niyan? Siya. Una, si Claire. Yung si Claire, and then tinanong siya during sa ambush. So proud pa siya niyan? Yan. Hindi, parang kasing ganun ang dating ng pagmamalaki nila Sabi ba niya, di ba, Banat, na we wanted to be perfect, sabi niya nga. Even last minute daw may magbabago. Proud siya. Para sa akin kasi parang, iyan ikaka-proud mo. Walang laman eh. Parang mas naniniwala nga kung siya ang nagsulat kasi ang pangit eh. Kung maganda yan, masasabi nating hindi talaga siya nagsulat. Pero sobrang walang, hindi specific. Baka nga siya, no? Parang walang touch sa ground. Parang hindi niya mas naniniwala ako sulat niya to. Kasi sulat ito ng grade 1 eh. Mas maayos. Sana man lang pinachat GPT nyo, mas maayos-ayos pa siguro. Madagdagan pa ng details yan. Masyadong generic yung ginawa niyo. Mas proud pa kayo. Kaya Vision niya, di ba, present dapat. Pero may mga past tense siya eh. Like that war that caused the energy crisis, which is still ongoing. Wala siyang in the future, okay, from now up to the time that I end my term, gusto ko ang budget ganito, di ba?
At saka yung tax reforms, ganito, klaro, especially the budget. Kasi humingi siya ngayon ng 7 trillion ba yung hinihingi niya, Prof, for next year? At sa 7 trillion na yan, hindi niya sinasabi na for the next year's budget, ang gusto ko sa ng Congress, ayun ay pinag-aaralan namin na this much to education and that will go specifically to where, di ba? To building more classrooms, di ba? Parang ang sa ngayon kasi, Prof, hanggang ngayon kulang pa rin ang classrooms di ba? Yung housing nga niya totoo po yan. Target niya 1 million, nakabuild siya 500,000. Pinagmamalaki niya pa yun. In fact, Attorney Rowena, yung 700 billion na inilagak sa DepEd, kung maaalala natin, napakalaking amount nun, Pero ang problema kasi dito, hindi lamang yung amount, pero yung absorptive capacity talaga ng departamento. Are they really capable and are they really competent enough to actually make ample use of this money, Na hanggang ngayon, yung problema natin from way back, problema pa rin natin ngayon despite and in spite of the higher budget allocation dito sa DepEd. So talagang meron talagang problema, may disconnect doon sa retorika na binabanggit ng Pangulo, doon naman sa actual na nangyayari on the ground. He's trying really his best to be a leader or a president that is focus on employing good governance. Pero alam naman natin na hindi ito yung nangyayari on a day-to-day basis, because his government is really dead set more or less in politics, at hindi talaga sa governance. So I would say that the state of the nation address of the president, to borrow his word, is actually a disarray at the moment. It's actually in disarray. Hindi talaga nakatawid ng tama sa publiko. At saka, Prof, wala siyang dapat sisihin na bakit hindi napapasa yung mga priority bills niya. Kasi yung anak niya ang majority leader dyan, si Sandro. Sino ang masisisi niya? Ako, mali yung ginawa nila na si Congressman Sandro nilagay nilang majority leader. Di ngayon wala na siyang way out. Wala ka nang ibang sisihin dyan, BBM. Wala na si Romualdez Ngayon, nasisisihin ng tao, anong ginagawa ng majority leader na anak mo? Bakit hindi to napasa? Dalawa lang yan. True, yeah. Well, I think, Attorney, kasi nga yung kanyang gobyerno is really focused too much on the political noise, Medyo nalunod talaga sila dun sa political infighting, because they really bent on trying to prevent the Duterte train from really launching and reaching full steam pagdating ng 2028. Yun lang talaga ang focus Tama. Wala nang iba. Kaya ito ay nakita at naunawaan ng ating taong bayan. Kaya nagre-reflect doon sa kanyang napakababang trust and satisfaction rating, At least na-notice niya to, kaya pilit niya tayong pinapaniwala na mayroong gagawin siyang reforma to resolve this. Pero at the end of the day, hindi natin yung narinig dito sa zona na to. Nakakalungkot lang din na itong si Martin Romualdez talagang inilaglag na ng kanyang pinsan. Pero I'm still quite skeptic about these things. Baka kasi meron talagang internal agreement lang talaga na nangyari between the magpinsan. And I really hope kabilis na ipakulong yung kanilang mga kalaban, I'm referring to Dante Marcoleta, Senator Dante Marcoleta and former Congressman Mike Defensor. Sana ganun din kabilis, lumakad yung gulong ng hustisya sa mga kakampi nila, which of course is doubtful at the moment. Kasi sa totoo lang, hindi lang naman si Martin Romualdez ang dapat kinall out ng Pangulo, Kasi nandoon sa mismong bulwagan na yun, napakarami dyan mga kongresista na involved, na inaantabayanan ng taong bayan na sana natawag, nabanggit yung pangalan pero hindi niya nagawa. So I think dito meron talaga tayong mga hindi narinig dito sa talumpati na ito. Prof, my question lang ako, kasi you said earlier that the President is trying his best to be a leader. Pero 4 years na po kasi ang nakalipas. Ano po ba talaga ang estado ng ating bayan na tingin niyo po dapat yung talagang ipinakita ni BBM? Kasi I remember first zona niya, sabi niya pa, the state of the nation is sound. Ngayon po, ano talaga ang tunay sa inyo pong assessment, Prof? Well, sa akin talaga, kasi pag sinabi mo kasi as nation, is practically referring to the people, Pero ang tanong dito is, nasa maayos na kalagayan ba yung mga tao? Yung taong bayan ba mismo ay nasa maayos na estado at the moment, after 4 years of his term of office? Narating ba natin yung sinasabi nating yung pinangako niya? Definitely hindi. Kaya
masasabi natin na yung kalagayan, yung tunay na estado ng taong bayan ngayon, kung mahirap dati, no, mas mahirap ngayon. In fact, the pandemic levels, no, na tinitignan natin during that time, na binalikat at hinarap natin during the time of President Duterte, ngayon mas masahol pa yung ating mga numero kung ikukumpara natin doon sa panahon na tayo na sa pandemya. 3 taon na, no, na hindi na-hit ng DepEd yung kanilang GDP target, no, which is ranging around 4.5 to 5.5%. So this is really not very good at all. Kaya kahit ipanananda ka ng Pangulo na tayo elevate na, no, from dito nga sa sinasabi natin na upper middle income economy, the truth is hindi naman talaga to tumutugma doon sa realidad na nandoon sa ilalim, ano. Marami pa rin sa ating kababayan, even the middle class are really finding it hard to actually survive, no. Hindi na to thrive, no. Hindi na nga natin ina-achieve na magkaroon tayo ng success, no, but really just to survive the day-to-day living that we have right now is already very, very hard, no. Na yung mismong middle class sinasabi, ilan sa kanila nasa hand-to-mouth existence na rin. I think this is really, really very bad, no, at the moment. Attorney, would you like to add? Then what is the real state of the nation? Real Sona, Attorney. Grabe talaga, oh. Yung bang, it's a major disappointment. After 4 years, isipin mo talaga, he will show a showcase, no, of his projects to be proud of, no? Kasi the economy is bagsak, and all the indicators bagsak, even functional literacy bagsak, di ba? Tourism bagsak. So sabi nga ng isang kaibigan ko, I won't watch anymore because whatever he says will be disappointing. Manat? Para sa akin, napaka-expert talaga nito ni BBM pagdating sa pambubudol, no? Kasi talagang, pag nagsalita siya, convinced siya na maganda ang nangyayari sa Pilipinas. Pero yung mamamayan, hindi naman nararamdaman po yun. At ang lakas ng loob niya na sabihin yun. Pero, ikaw, bilang, si Pangulong Duterte kasi naalala ko yung kanyang SONA diba, nung huli niya SONA, sabi niya nga, yung accomplishment niya, parang wala naman daw. Hayaan nyo na lang ang taong bayan ang magsabi. Yun yung sinabi niya. Basta ako, gagawa ko ng script, tapos sasabihin ko sa tao, bahala na kayo kung tanggapin nyo hindi. Basta ito yung script ko. Parang hindi talaga siya nakikinig sa tao. Ang dito, habang lahat tumataas, ang presyo ng bilihin, actually, isa lang naman talaga ang bumaba ang presyo ng bilihin. Droga. Totoo nga, walang biro. Tanong nyo doon sa mga kakilala nyo, yun ang bumaba ang presyo. Bagsak presyo. Bagsak presyo kasi sa dami nang nagdidilin ngayon Bumagsak talaga ang presyo nun. Daming supply. Hindi niya ma-report yun. Pero alam mo, Attorney Gonzon, Professor Calilong, and Banat, na-mention din niya yung Cagayan. And he said that both geographically and economically, prime. Pili ka na yan, di ba? Di, bawas na naman sa atin yun, di ba? Sa taxpayers' money yun. Wala siyang transparency dyan. Sabi nila, it will add 180,000 jobs for Filipinos. Ito na naman space program niya. Baka sabihin na naman niyang, it will add 50,000 jobs for Filipinos. Teka muna, lahat ng mga space, mga physics, mga scientists natin marami nang nare-recruit ng ibang bansa dahil wala naman talagang kapalaran sila dito. Yung mga talino nila ay nasasayang lang. Kaya, kung sa Bisaya ba, katayog-tayog ba? Ang taas-taas naman yan, BBM. Hanggang lang kami, trabaho lang hinihingi namin. Mga rocket ship pang bibigay mo sa amin. Bigyan mo lang trabaho mga tao. 2.5 million. Pagkano ba naman ang space program na yan, baka gumastos ka pa. Uli, lalagyan pa ng budget yan. Kaya hindi ako naniniwala dyan. Masyado na tayo niyang pinapa-impress dyan sa kanyang, kunyari, may ambition siya talaga ba? Yan, talagang visionary siya. Pero mo yan, may nuclear energy program, may space port program, ano ba? BBM, parang
Ano ka ba? Nasa Fantasy Island ka ba o Marvel Comics ka pa rin? Alam niyo to ni Rowena kung ano nangyari dyan? Umepekto na. Yung kung ano man yung tinake niya before. Noong una medyo seryoso pa, napandang dulo. Umepekto. Uy, sabihin ko to racket. Parang naging high na gano'n. Oo. Hiro mo yun, racket port? Racket. Baka racket na racket. Hindi rocket. Hindi kasi ang matindi dito trend nga hindi ka makagawa eh. Oo. Tapos racket pa. Ano ba? Parang sabog ka ba? Hindi, nagtatanong lang naman Oo. Kasi Ano pang ba? salitang sabog yun eh. Mukhang it's too high, you know? High na yan for us eh. High na high. Di ba? Professor Calilong, would you like to add? Natatawa si Prof. Natawa rin si Prof eh. Very ambitious. Actually, wala naman siguro tayong pagtatalunan. Kung nandoon tayo sa level na siguro kahit paano masasabi nating may kaya or may kakayahan. I mean, hindi natin sa minamaliit ang Pilipinas, pero wala pa talaga tayo doon sa ganong estado. These are postmodern issues.